Oh, ayan. So, ganito nangyari. Oh, so si PRD, mga bossing, noong siya ay nanggaling sa hearing, kala niya kasi tatagal ng ilang linggo yung hearing na yan. O hindi na pala. So ngayon, ang ginawa na ni PRD is alam naman niya na dahil dito sa hearing na to, dahil sa hearing ng Senado patungkol sa EJ case, tsaka sa Davao Death Squad, alam niya na nakalimutan, na overshine, na overpower ng balita na si PRD ay ginisa sa Senado. Kaya sabi ko nga ako talaga tutol na tutol ako. Sabi ko kahit na maganda yung naging resulta ng maganda yung naging resulta ng hearing para kay PRD. Kahit maganda yung naging resulta, mas maganda yung resulta ni Banateros sa Banis Lori. Oy, Banis Lori, mabuhay ka. God bless you. Ang tagal mo nawala. Asa na si Musashi? Oy, mabuhay ka ha. God bless. Happy Halloween. Ano ba? Lasing na ba yung mga parokyano natin dyan? Lori Banis, mabuhay ka ha. Maraming salamat sa iyo. Ikaw talagang idol ko sa lahat. Oy, sweet girl. Mabuhay. Thank you very much ha. Going back, sabi ko nga mga bossing, etong si PRD, kung ako lang ayaw ko sanang mag-hearing muna diyan sa sa Senado. Kasi nga kasagsagan ng pagre-recover, retrieval operations ng ating gobyerno diyan sa Bicol. Ang dami pang baha, putik, as in putik mga bossing yung rumagasa diyan sa kasama ng baha diyan sa Bicol. Dati naman daw hindi ganyan. Ibig sabihin, talagang kalbo na yung mga kagubatan dyan. Dahil na rin yan siguro sa pagkakwari, illegal logging, at saka yung sa mga mining. Ay, Banis Lori, hindi ka pumasok. Ay, talaga ba? Maganda ka pala pag tinatamad ka ha. Tamarin ka pa ha, para masipag ka. Relax ka lang dyan, Banis Lori ha. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Gusto ko matulog ka lang. Humiga ka lang dyan. Makinig ka lang, ha? Huwag kang pipikit. Baka makatulog ka. Yung popcorn mo, handa mo na, ha? So, ayun ang nangyari ngayon. Dahil dyan sa hearing sa Senado, nawala na yung balita sa Bicol. Natabunan na yung balita ng flood control. Natabunan na yung mga balita ng mga taong natabunan. May mga natabunan sa Batangas dahil ang daming mudslide sa Batangas So na outshine yan ng hearing sa Senado na talaga namang masasabi ko na sablay yung timing. Maraming araw maraming panahon para sana ma-hearing yung war on drugs na yan. Pero ang pinakamasaklap sa lahat, imbis sana na-update tayo tungkol sa mga balita dito sa Batangas, sa Quezon, sa Laguna, diyan sa Bicol, wala na. Isang buong linggo, puro si PRRD ang balita. Mantakin mo nag-hearing ng Lunes. Hanggang ngayon, ang balita si PRRD. Wala nang balita tungkol sa sa Bicol. Kaya ayan, medyo yung galit natin dahil dun sa hayop na baha, balita ko mahigit sa 100 billion daw in total yung flood control project dyan sa Bicol. Saan napunta yun? Dahil dito sa hearing ni Duterte, nakalimutan na yun. So eto ngayon, yan pa yung isa ha. Etong mga bullshit na mga vloggers ni Bongbong Marcos. Alam mo, sa totoo lang, kung ako vlogger talaga ni Bongbong, mabibwisit ako kay Bongbong Bakit? Mantakin mo, nagpropaganda tayo. Noong may bagyo, si Inday Sara umattend ng kasal. Binabakbakan nila si Inday Sara dahil umattend ng kasal. Mas inuna pa daw yung kasal
kesa sa Baguio. Samantalang yung opisina naman ni Inday Sara, tumutulong naman sa mga nasalanta ng Bagyo. Nakapag-mobilize naman siya ng relief operations. Pero dahil kupal itong mga mga loyalista nga, hinahanap nila si Inday Sara kahit buhay na buhay pa naman yung bobong presidente nila. Ang hirap So okay na, nagigain ng traction yung kanilang nasaan si Inday, inuna pa yung kasal. Putay na, signal number 5 sa Batanes. Sasalantain nitong Bagyong Leon ang northern part ng Luzon. Putragis yan, yung presidente natin nasa ibang bansa umaatindi ng kasal. Ang kapal ng muka. So ngayon, nawala na yung hinahanap nila na nasaan na si Inday. Di ba hanap sila ng hanap nun? Ngayon, yung mga gunggong na mga vloggers niya, na tinigil nila yung nasaan na si Inday. Kasi puta, pag hinanap si Inday, hanapin din natin si Bongbong. Nasa na si Bongbong ngayon? So ganyan kabobo yung mga yan. Masyado silang mga... Ay, kung ako talaga vlogger nito ni Bongbong, puta mabibwisit ako sa kanya. Pabango tayo ng pabango sa'yo tapos abnormal ka. Taina ka. Pwede ka namang umattend dyan via Zoom, buwisit ka. Pumunta ka dyan sa kasal, samantalang nung may binigte na Pilipino sa ibang bansa na ipag-meeting ka via Zoom lang, hayop ka. Via Zoom. Tapos pagkakasal, a-attend ka? Putang ina, bakit? Paborito mo ba yung handa? Ano ba handa dyan? Mik-mik? Kaya dito mo talaga malalaman na double standards talaga tong mga punyetang mga mga loyalista nga vloggers na to. Lalo na yung si Jarrett, si Coach Jarrett. Putang ina, napakabobo niyan. O 10 ng mga aliporis niyan. Ang tatanga. So ngayon, nahinto na yung paghahanap nila kay Inday Sara kasi puta nung hinanap nila si Bongbong, puta na sa kasalan din. Okay nang ina nyo. Puros kayo mga tanga. Ang hilig nyo kasing gumawa ng istorya, ang hilig nyo gumawa ng pangit na balita tungkol kay Inday, puta wala namang ginawang matino yan si Bongbong. Ang matino lang na ginawa ni Bongbong sa araw-araw, puta gumising, yun lang. Wala nang ginawang maayos yan. Ni isa sa namatayan. Putang ina, walang pinuntahan yan. Nung nakaraan nga, nag-speech, nagdadalamhati daw siya sa mga namatay, tapos biglang binago niya yung topic, wala man lang hindi mo man lang makita sa mukha niya na talagang concerned siya sa namatay. Pero ito si PRD, took the opportunity, took the chance para pumunta sa mga namatay na dahil dyan sa bagyo na yan. Ngayon, etong mga kupal, pinalalabas na naman nila na nagfo-photo op lang daw si Duterte. Si Duterte nagfo-photo op. Putang ina niyan, gawain ni Leni Robredo tsaka ni Bongbong Marcos yan. Yang mag-photo op. Si PRRD, hindi naman tumatakbo senador yan. Hindi naman tumatakbong presidente yan. Hindi naman siya sa Davao nagpunta, kundi dito sa Batangas. Iboboto ba siya sa Batangas, mga tanga? So hindi na kailangan ni PRRD mag-photo op, pumunta lang siya dun. Kaya lang, sorry, rockstar siya Si PRRD, pag nakita mo si Piolo tsaka siya ang pagkakaguluhan, hindi si Piolo Ganon kalupit, kasikat itong ating si PRRD. Kaya yan, pag nagpunta yan sa mga ganyang lugar, sa ganyang mga lamay, pinagkakaguluhan talaga yan. Wala pang dalang ayuda yan. Tanginan nyo, kayo nga may dala na kayong ayuda, hindi pa kayo pinagkakaguluhang mga hayop kayo. May dala na kayong ayuda para sa tao, tinuturuan nyo pa yung mga tao na magpasalamat. So, ito na nga ang problema natin. Si Bongbong Marcos, nung nagpunta dito sa Batangas, ay dito sa Bicol, nagpunta kung saan hindi binabaha. Hindi siya nagpunta dun sa binabaha. Nag-helicopter lang animal. Nagpunta ka sa baha tapos nakabalat. Tingnan niyo yung sapatos, nakabalat. Yung picture niya na nagpunta siya sa Bicol. Nakabalat. Putang ina, magpanggap ka naman, magbota ka naman kunyari.
Malayong malayo ka talaga kay Leni Robredo. Si Leni Robredo hindi lang lumusong sa baha, ininom pa. Ininom pa yung baha. Walang Diyo na yan. Kaya dapat naman Bongbong, minsan naman kung magpapakitang tao ka, sana naman pag pumunta ka sa lugar na binabaha, medyo magbota-bota ka naman. Hindi yung suot-suot mo pa yung leather shoes mong designer. Tangina kasing kapal yan ng balat ng mukha ng asawa mo. Hindi ba? Si PRD, kita mo ginawa kahit matanda na, kahit hirap ng maglakad, pumunta pa sa mga namatayan. Ito, pakinggan natin tong balitang are. Sakop ng paghahanap sa 6 na magkakaanak na natabunan ng landslide sa Balete, Batangas. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Nay, tatay, alam kong magkasama na po kayo. Tulungan naman yung paghahanap sa mga kapatid natin. Hindi naman po ako titigil. Hanggat di ko po sila nakikita. Nagtirik ng kandila ang rescuer na si Edwin sa mismong lugar kung saan natabunan ng landslide ang kanilang bahay sa Sitio Siatin sa Balete, Batangas. Hanggang ngayon hinahanap pa rin niya ang 6 niyang kaanak na natabunan ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng bagyong Christine. Unang na-recover ni Edwin ang bangkay ng kanyang ama na nagpalutang-lutang sa Taal Lake. Matapos mag-alay ng dasal, itinuloy ni Edwin ang paghahanap sa kanyang mga kaanak na pinangangambahang inanod din sa lawa. Wala halos akong magawa pa hanggang sa ngayon na para bagang nakukuha ko sa sarili na bakit naisalba ko yung iba. Pamilya ko hindi. Wala akong nagawa. Katuwang ni Edwin ang bayaw na si John Robert na patuloy rin sa paghuhukay sa pinangyarihan ng landslide. Medyo parang kung saan masangsang amoy na malansa. Kaya nagpipilitan uliho namin hukayin. 50 metro mula nga doon sa kinatitirikan ng bahay ng mga Mendoza ay umabot dito yung ilang bahagi ng kanilang bahay. Sa ngayon, pahirapan pa ang paghahanap ng ating rescue team doon. Anong trip mo kuya at lumusong ka sa tubig? Tangina ka, pag ikaw nalunod dyan, sasagipin ka pa, namatayan na nga mga yan. Sasagipin ka pa, putang ina, mukha ka pa naman hindi marunong lumangoy. Anong trip mo? Ba't kailangan mo pang pumunta dyan sa tubig? Supa mag-swimming, may bagyo na nga. Mismo sa buong bahagi nga nung bahay at sinabi nila. Inan yan, kailangan ba? Kailangan ba talaga ganyan magbalita? Putang ina yan, sobrang dramatic, ganon. Pati yung pag-iyak ni kuya, kinukunan nyo pa. Parang mga luko-luko talaga tong mga to eh. Na salasalabat na yung ilang troso doon sa ilalim ng tubig. Pinalawak na ang sakop ng search operations. Minamadali na rin ang lokal na pamahalaan ng pagpapadala ng heavy equipment para maialis ang tambak ng basura at troso sa bahagi ng guho. Hanggang sa ngayong kasalukuyan, inikot na ang buong lawa ng Taal para lamang makita kung talagang meron ng labi na o katawan na makikita. Sa Talisay, Batangas naman, binisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang burol ng 20 nasawi sa landslide sa Barangay Sampaloc. Isang araw yan matapos. Alam nyo, ito kasi importante. Ito yung hindi kasi naiintindihan ni Bongbong eh. Hindi importante na puro ka lang salita eh. Nakita mo ba si PRD na nag-press con at sinabi na I sympathize with yung mga namatay? Putang ina mo, kung talagang nakikisimpatya ka sa namatay, puntahan mo. Puntahan mo, hayop ka. Nalulungkot ka pala na namatayan sila eh. Puntahan mo, makiramay ka naman, punyemas ka. Tapos si PRRD, ang tanda-tanda na nagpunta pa. Mahiya ka naman. At kung sakali man na merong mga media, may mga kamera na kumukuha, aba natural, si Duterte yan. Yan lang naman yung pinakamagaling na presidente sa buong mundo. Buong mundo talaga. Oo, putya, bantakin mo sa buong mundo. Trust rating siya ang pinakamataas na nakuha sa history ng politika. Ganyang katindi si PRRD. Natural may camera. Nung hearing nga sa Senado eh. Hindi ba? Hearing sa Senado. Ang dami-dami ngang media nandoon. Nagpalakpakan pa kay PRRD. So wag kayong malungkot na merong mga camera na kumukuha sa kanya dahil putya ngayon,
Yung mga mukha nga nilang papangit, kinakamera nila eh. Yan pa kaya si Duterte? Sabi nga ni Diego Latigo, si Trillanes nga walang kwenta eh. Media na lang yung umaatin. Media na lang yung umaatin sa meeting di abansya niya. Inimbita niya pa. Utang ina, walang taong pumupunta. Saan ka naman? Pucha yan. Pagka ano nga daw, pumupunta daw yung si Trillanes sa mga patay, sinasara yung ataol eh. Pero ito yung sinasabi natin na kung talaga Bongbong Marcos ikaw ay nakikisimpatya, nalulungkot ka at you feel sorry sa mga taong namatayan, puntahan mo man lang. Ito si Duterte, anong sasabihin nyo kay Duterte na nagpapasikat? Putang ina nyo, sikat na yan. Mga gago ba kayo? Sinasabi kasi nila, Zeus, laos na kasi. Kaya nagpapa-photo ops na naman. Mga tanga. Tanginan ninyo, pag nagpupunta sa mall yan, kulang na lang magsara yung mall. Akala mo may Metro Manila Film Festival. Mga ulul. Kaya nga sobrang sikat ni Duterte eh. Tangina, kahit si Inday Sara wala nang ginagawa, sinisira nyo pa rin eh. Kasi alam nyo, hindi nyo sila kayang talunin kapag ang kalaban nyo yung totoong boses ng tao. Totoong masa, totoong boto ng masa. Eh puta, madami lang naman kayo, lalo na yung mga sumasagot sa survey nyo. Kasi puros kayo mga robot, mga kupal. Kahit sa ibang lugar, ibang bansa, sabi ni Diego, sikat si Digong. Pag nagpunta sa Korea, pucha, nagpapahalik nga yung mga babae. Nagpunta ng Saudi, punta Singapore. Kahit nga sa Africa magpunta to, may fans pa din to eh. Meron ng media outlet sa Africa na bilib dito kay PRRD. Ina nyo. Hindi na kailangan nitong magpabango. Bakit? Puta yun na naging presidente na to. Tatakbo to sa Davao. Buti sana ko sa Davao niya pinagagagawa yan. Anong sense nung sinasabi ninyo na si Duterte ay nagpapasikat lang uli dahil laos na? Anak ng tinapay kayo. Buti sana kung tumatakbo senador yan. Tumatakbo presidente, vice president. Hindi, mayor ng Davao. Dapat magpapogi sa Davao, mga tanga. Mga bulbul talaga kayo mag-isip. Sige, diretso. Tapos dumalo sa pagdinig ng Senado ang dating Pangulo. Nagbigay rin siya ng tulong pinansyal sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel. Nagtulong pinansyal. Putang ina, wala ng pera yan ha. Wala ng pera si PRD. Alam mo ba sabi niya sa Senado, tapusin na natin ngayon. Hanggang bukas pwede tayo. Tapusin na natin kasi hindi na ako aattend ulit. Bakit? Ang mahal ng ginagastos ko. Di lang naman ako ang aalis. Aalis yung nurse ko. Kasama ko yung nurse ko. Kasama ko yung mga security ko. Gastos ko lahat yan. Pensyonado lang ako ng gobyerno. Wala akong pera. O kaya parang awa nyo na. Tapusin na natin ngayon. So walang pera to si PRD pero kita mo kahit wala na siyang pera, ano pa din yan? Tutulong pa rin yan dyan sa mga namatayan. Gagawa yan ng paraan. Magre-raise yan ng funds para makatulong dito sa mga namatayan. Ganyan kapag ka ikaw ay totoong may malasakit sa tao. Pag may namatay na residente mo, na constituent mo, na citizen mo, puntahan mo man lang courtesy, kupal ka, bongbong. Hindi yung nandiyan ka lang sa mic, I sympathize with those who died in this tragedy. Ulul. Tayo na hanggang salita ka lang, pumunta ka. Oh, so diyan mo talaga makikita na pagdating sa puso para sa mamamayan, ito lang si PRD ang talagang may puso sa bayan.